6 ang patay ng banggain ng isang truck ang isang tricycle sa General Santos City. Gumamit pa ng bolt cutter para maalis sa pagkakaipit sa tricycle ang nagpapatakbo nito at isang babaeng pasahero. Isang lalaki naman ang pumailalim sa truck. Ayon sa pulisya, 5 sa 10 sakay ng tricycle ang dead on the spot, kabilang ang mga batang edad 1 at edad 11. Naisugod naman sa ospital ang 5 iba pang menor de edad, pero pumanaw din ang isa sa kanila. Pauwi na sana ang mga sakay ng tricycle mula sa isang resort nang mangyari ang aksidente. Depensa ng truck driver, mabagal lang ang kanyang takbo nang mawalan ng control ang tricycle at pumasok sa kanyang lane. Nasa kustudiya na siya ng Traffic Enforcement Unit. Sa ika-4 na sunod na taon, nakuha ng GMA Network ang pinakamataas na brand trust rating sa 2024 Digital News Report ng Reuters Institute. Sa online survey ng Reuters Institute for the Study of Journalism, tinanong ang respondents kung gaano ka-trustworthy o mapagkakatiwalaan ang balita mula sa mga inilista nilang news brands sa Pilipinas. 72% ang nakuhang brand trust rating ng GMA, pinakamataas sa bansa. Pagdating sa weekly news, nanguna pa rin ang GMA Network sa parehong online at offline. Ang Digital News Report ay base sa survey ng YouGov kung saan pinapili ang respondents kung anong local news brands ang kanilang pinagkakatiwalaan. Isinagawa ito noong Enero at Pebrero 2014 ang sample size sa Pilipinas. Hinatulang guilty sa homicide ang 4 na pulis Caloocan para sa pagpatay sa isang mag-ama sa isang anti-drug operation noong 2016. Sinintensyahan ng Caloocan Regional Trial Court ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong sina Virgilio Cervantes, Arnel de Guzman, Johnston Alacre at Artemio Saguros. Pinagbabayad din sila ng tig 100,000 piso bilang danyos. Hindi nakumbinsi ang korte sa depensa ng 4 na self-defense sa nangyari at una umanong nagpaputok ang mag-amang Luis at Gabriel Bonifacio. Hindi raw kapani-paniwalang magtatamo ng maraming tama ng bala mga biktima kung tig-isang putok lamang ng baril ang ginawa ng mga akusado. Sa halip, pumalig ang korte sa testimonya ng nabiyudang si Mary Ann na bigla na lamang pumasok ang mga pulis sa kanilang bahay saka tinutukan ang nagmamakaawang mag-ama. Sa isang pahayag, sinabi ng National Union of People's Lawyers o NUPL na patuloy ang paghahanap ng hustisya para sa mahigit 6,000 nasawi sa drug war. Kinumpirma ng Justice Department na tapos na ang pagdinig sa Timor-Leste sa extradition case laban kay dating Congressman Arnie Teves. Hiniling ang extradition o pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas para mapaharap sa kaso ng pagpatay umano kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Parehong binigyan ng sapat na oras ang panig ni Teves at ang Timor-Leste Central Authority na makapagsumite ng mga dokumentong magsusuporta sa kani-kanilang posisyon. May 5 araw ang Court of Appeals ng Timor-Leste para makapaglabas ng desisyon na posibleng gawin sa katapusan ng buwan. Kasabay ng deklarasyon ng China sa kanilang polisiya na huhulihin ng hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea, takot na raw pumalaot ang ilang mangingisda sa Infanta, Pangasinan. Lalo pat nito lang linggo, isang umano'y Chinese vessel ang namataan ng isang grupo ng mangingisda, 20 nautical miles ang layo mula sa coastline ng Infanta, Pangasinan. Mabilis naman na silang umalis. Hindi namin kasi masyadong malapitan dahil siyempre nakakatakot naman. Takot kami. Siyempre, andito na sila sa malapit sa Pilipinas. Makikipag-ugnayan daw ang grupo ng mga mangingisda sa mga otoridad upang makumpirma kung Chinese vessel nga ang namataan o hindi. Banta na po sa amin yun kasi malapit na. Takot na rin po sa amin yun na lumalaot. Wala pa rin natatanggap na formal na report ang lokal na pamahalaan kaugnay rito. Pero tututukan daw ng LGU, lalo't pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga residente. Ang gagawin namin doon, i-report namin sa higher agency ng ating government. Nasa mahigit 2,000 ang bilang ng mga mangingisda sa Infanta, Pangasinan. Lahat sila pumapalaot pa rin, pero hindi na sila nakakarating sa Scarborough Shoal o Baho di Masinloc. Hanggang 100 nautical miles na lang daw ang kanilang naaabot para sa kanilang seguridad.
Buwan pa ng Desyembre nang huling pumalaot sa Scarborough Shoal ang ilang mangingisda dito sa Barangay Cato, Infanta, Pangasinan. Pero sa ngayon, hindi na sila pumapalaot pa sa Scarborough Shoal dahil sa may mga nakaabang na Chinese Coast Guard. Hindi na sila makapasok na doon dahil hinaharang na ng China. Kung meron man daw hiling ang mga mangingisda sa Infanta, Pangasinan sa pamahalaan, ito ay ang mabantayan ng mga lugar kung saan sila nangingisda para maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Inaresto ang isang Filipino-American sa New York sa Amerika matapos mahulihan ng iba't ibang klase ng armas sa sasakyan. Bago nito'y pinara ng mga pulis ang sasakyan ng suspect dahil sa kaduda-duda umunong rehistro. Kabilang sa nasabat ang isang loaded na semi-automatic handgun, 8 loaded magazines, pati 2 palakol, mga kutsilyo at stun gun. Sa inisyal na mga pagsusuri, lumabas na posibleng konektado ang PhilAm sa isang teroristang grupo, batay umano sa kanyang mga post online. Walang piyansang inirekomenda ang korte sa PhilAm na nakaharap sa patong-patong na kaso. Naglabas na ilang dokumento si Senador Win Gatchalian kaugnay sa umunay posibleng tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Gatchalian, si Mayor Guo ay posible raw na si Guo Huaping na dumating umano sa Pilipinas noong January 2003 noong siya'y 13 taong gulang. Ang Guo Huaping na ito ipinanganak noong 1990. Base raw ito sa mga dokumentong ibinigay ng Board of Investments mula sa aplikasyon ng pamilya Guo para sa Special Investors Resident Visa. Sa ilalim daw ng Special Investors Resident Visa, ang nakalagay na pangalan ng ina ni Guo Huaping ay isang Lin Wenyi. Nauna na ang sinabi ni Gatchalian at natalakay sa pagdinig ng Senado na si Lin Wenyi ang posibleng ina ni Mayor Guo. Ayon naman sa abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David, walang kinalaman si Mayor Guo kay Guo Huaping. Marami raw na ganito ang pangalan. Hamon pa ni David kung tunay ang mga dokumento, dalhin ito sa tamang forum at ipresenta ang ebidensya. Good vibes naman ang hatid ng papasyalan nating Paraiso na kinilala lang naman bilang isang Blue Park Awardee ng isang international organization. Noon maraming nagda-dynamite fishing doon pero iba na ngayon. Nakatutok si Martin Javier. Katangi-tanging marine biodiversity. Na produkto ng di matawarang conservation efforts. That is what it takes to be recognized as a Blue Park Awardee worldwide. At ngayong taon, napawaw ng Siete Pecados Marine Park sa Coron, Palawan, ang Marine Conservation Institute, isang US-based non-profit organization. Nauna nang nagawaran ng prestigyosong parangal ang Tubataha Reefs Natural Park sa Palawan at Apo Reef Natural Park sa Occidental Mindoro. Pero siyempre, hindi ako magpapahuling malaman ang sikreto ng Siete Pecados Marine Park. May lawak na 1.8 square kilometers and part of the Calamianes Island Marine Protected Area Network. Tinawag itong Siete Pecados dahil binubuo ito ng 7 limestone islets. Pero bago maging Marine Protected Area noong 2005, noong 1998 po, dinidinamita at sinasayanid lang ito. Kaya po nagkaroon ng initiative yung community na maprotektahan to. Pwede lang po dito is managed tourism activities. Then, ang ibinalik po namin sa community, binigyan namin sila ng livelihood katulad nung sila po yung nagdadala ng mga turista dito, in which habang nagagwardya sila, kumikita po sila dun sa project. Dahil dito, bilang naprotektahan ang marine ecosystem, nakinabang din ang komunidad. Hindi siya ini-aid ng government, kundi siya ang nagbibigay ng income sa government kasi sa 100% na income ng Siete Pecados, 20% no napupunta sa local government ng Coron. Then 20% sa barangay, ang 60% yun lang yung bumabalik sa park para po dun sa conservation purposes.
Tara, let's snorkel! Let's go! Personally, this is my favorite experience so far. We saw a school pala of barracudas. Yun yung talagang inaabangan natin dito. Marami pang iba't ibang mga fish yung nakita natin, corals na talagang na-appreciate mo yung effort ng komunidad dito na pangalagaan at saka palaguin pa itong coral reef natin dito sa Siete Picados. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Full of kulitan ng Team Barda ni na Barbie Fortes at David Licauco sa pagsalang nila sa GMA Integrated News interviews. Ang dalawa shinare din kung paano mas nakatulong sa kanilang projects ang kakaibang closeness nila ngayon. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Naglalayag muli ang Barda. Non-stop kulitan sina Barbie Fortesa at David Licauco sa muling pag-upo nila together sa GMA Integrated News interviews. Ibang-iba na raw ang closeness nila mula ng unang beses silang nagkatrabaho. Prangkahan daw ang dalawa sa mga personal talks nila. Ano yung sinabi mo sa akin dati? Ang ganda na ng ngipin mo ngayon, ibang-iba ng Heartful Cafe. Ang ganda na ng ngipin mo ngayon, grabe ng Heartful Cafe. Uy, wala akong sinabing grabe ng Heartful Cafe. Sabi ko ba? Sinabi mo, ibang-iba ng Heartful Cafe, sabi niya. Pero ano niya yun? Sige na lang talaga siya. Yun, gano'n siya makipag-usap sa akin. So, ibig sabihin, like ka nakatingin sa lips ko kasi napapansin mo yung ngipin ko. Yeah. Wait, yun ba yung pinakamagandang part ni Barbie? Ngayon, kasi nung Heartful Cafe, hindi pa, no? Joke. Si David, ayaw niya aminin, pero maano siya, caring. Caring. Is that so? Pero ayaw niya yung nakikita ng mga tao. Ang galing mo, ha? Tama ba ako? See? Paano mo alam? Kasi nung may sakit ako sa Cebu, nalagaan mo ko, di ba? Natutulog ako sa lounge, pagising ko, may tubig na ako. Totoo ba? May ganun ka side? Pero sa mall show, hindi niya ako inaano. Pero tansyahan lang daw para walang pikunan. Feeling ko si Barbie titinan niya na baka busy ako, baka iniisip niya na baka may ginagawa siya, hindi ko muna siya usapin. O kaya, di ba? O kaya baka wala ako sa mood makipag-usap dahil nga may sleep apnea ako. So titinan niya eh. So kapag nakita niya, pag kinausap ko na siya, that's the time na okay pala siya. Ang mga kilig moments na ito mapapanood at masasalamin daw sa kanilang upcoming movie na That Kind of Love na mapapanood na sa July 10. Marami raw kasing similarity ang dalawa sa kanilang roles sa movie. Yung similarities namin, yung negosyante siya, comes from a comfortable family, di ba? So, siguro yun. And yung perception din siguro ng mga tao kay Adam, porque he seems to be perfect on paper, but actually meron din siyang, like he has his own problems also. So I think ganun din ako. I'm a emotional person. Sensitive. Diba? Yeah, sa mga ganun bagay. Totoo ba? Oo, I easily cry. Alam mo ba to, Barbie? Na sensitive Sensitive siya? Hindi ko masyado napakita yung mga ganun bagay sa work. Hindi naman. Bukod sa kanilang movie, naghahanda na rin ang Barda sa nalalapit na pagpapalabas ng Pulang Araw. Ang kanilang pagiging open sa isa't isa, nagagamit daw nila sa mga matitinding eksena sa upcoming historical drama series. In terms of yung mga eksena na hindi kami komportable gawin, ganyan. Pero like, kunyari, pag yung mga kissing scene, ganyan, talagang pinag-uusapan namin para alam namin yung mangyayari sa eksena. Pinag-uusapan namin kung ano yung okay lang ba na gawin ko to? Hindi, pinag-uusapan pala natin siya after. Like, di ba sa plane, pinag-uusapan natin. Pero nagawa na natin, hindi tayo sa set talaga nag-uusap. Pero yesterday, di ba, I asked you if, okay lang ba? If, Ganun. Basta yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Maris, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.